Kung hindi ko pa nakausap ang pinsan mong si Rex, hindi ko pa malalaman na nakikipagmabutihan ka sa isa sa mga empleyado ng resort natin. Wala na bang ibang babae, Dylan? Ha? Ma, mahal ko po si Isa. Wala naman pong masama kung magkagusto ko sa isang empleyado natin, di ba? Anong wala? Hindi natin ka-level ang babaeng yon. Inaayawan niyo si Isa dahil hindi siya mayaman? Napakababaw naman po ng dahilan niyo. Hindi mababaw ang dahilan ko. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ang sasabihin ng mga tao sa atin at ang kayamanan natin. Kung hindi ko pa alam, pera lang natin ang gusto ng babaeng yon. Gustong makaahon sa kahirapan, kaya ka inakit. Hindi po niya ako inakit. Talagang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Kung hindi ka niya inakit, malamang ginayuma ka ng babaeng yon. Kahit ano po ang sabihin niyo, hindi ko po hihiwalayan si Isa. Ipaglalaban ko ang pagmamahala namin. Subukan mong suwayin ako. Tatanggalan kita ng mana. Gawin niyo po, ma. Mas pipiliin ko pa rin si Isa. Walang halaga sa akin ang yaman natin kung hindi ko naman kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Dahil sa babaeng yon, natuto ka ng suwayin ako. Sa loob ng ilang taon, lagi ko na lang kayong sinusunod. Mula sa kakainin, sa damit na susuotin, sa pagpili ng mga kaibigan, at sa kursong dapat kong kunin. Sana naman po, sa pagkakataong ito, hayaan niyong ako ang pumili ng babaeng mamahalin ko. Pues hindi ko papayagan na iakyat mo ang babaeng yun dito sa pamamahay natin. Mas gugustuhin ko pang mawala ng anak kaysa magdala ka ng kahihiyan sa pamilyang ito. Day off ko ng araw na yun kaya naman dinalaw ko ang pamilya ko. Sa isang resort ako nagtatrabaho. 1 taon pa lang ako doon. Nang maendo ko sa dati kong pinapasukan, sinubukan kong mag-apply doon. At swerte naman natanggap ako. Stay in ang lahat ng empleyado doon. At 2 beses lang ang day off sa 1 buwan. Sino bang sakay ng tricycle na ito? Teka, parang Isa? Ikaw nga, anak. Tay, mano po? Kawang ka ng Panginoon. Buti nakapag-day off ka ngayon. Dati kasi 1 buwan hindi ka pa nakakauwi. Wala po kasing gaanong guest ngayon sa resort kaya po nakakapag-day off na kami ng mga kasama ko. Oh, ano po ang ginagawa niyo dito sa labas? Sinilong ko lang ang mga panggatong mukha kasing uulan tara na muna sa loob. Ang dami mo naman yatang dala. Pasalubong ko po ito sa inyo. Nandito po ba ang mga kapatid ko? Mamaya pa ang uwi nila. Kumain ka na ba? Magsasaing na ako ngayon. Mamaya na lang po, Tay. Hindi pa naman po ako nagugutom. Maaga pa para mananghalian. Oh, kumusta po kayo dito? Ayos naman. Ikaw ba? Kumusta ang trabaho mo? Okay naman po. Tay, meron po kasi akong sasabihin sa inyo. Ano ba yun? May problema ka ba? Wala po akong problema. Si tatay talaga. Masyado kasing seryoso mukha mo Kaya akala ko may problema ka. Ano ba yung sasabihin mo? Naaalala niyo ba yung manaligaw ko na ikinukwento ko po sa inyo? Yung si Dylan ba? Akala ko ba hindi mo siya gusto, kaya wala kang balak sagutin. Makulit po kasi tsaka pinatunayan naman po niya na malinis ang intensyon niya sa akin. Katunayan nga po niyan, handa po siyang humarap sa inyo. Ibig bang sabihin yun sinagot mo na ang binatang yun? Ganun na nga po, Tay. Sana po ayos lang sa inyo. Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, ayos lang sa akin. Nasa tamang edad ka na rin naman Mahigpit lang naman ako noong nag-aaral kayo. Ayoko kasi na matulad kayo sa ate mo na maagang nag-asawa at hindi nakatapos kahit high school. Salamat po, Tay.
Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa naman ako mag-aasawa hanggat hindi natin nababayaran ng mga utang natin. Huwag mong intindihin ang utang natin. Ako ang bahala doon. Nasa hustong gulang ka na rin naman para mag-asawa kung gusto mo na. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan ninyong mga anak ko. Hindi pa naman po namin napag-uusapan ng kasal. Saka gusto ko po muna siyang ipakilala sa inyo. Baka po sa susunod na day off ko maisama ko po siya dito. Hindi na nagkaroon ng katuparan ng sinabi kong yun kay Itay. Ilang araw kasi pagbalik ko, tinanggal na ako sa trabaho ko. Hindi nagbigay ng paliwanag ang management kung anong dahilan ng pagkakatanggal sa akin. Tahimik na lang ako umalis. Nang araw na yun, hindi muna ako umuwi sa amin. Nagkita muna kami ni Dylan. Alam mo ba ang dahilan bakit ako natanggal sa trabaho? Wala kasing ibinigay na dahilan si Ma'am Clarice Basta utos daw ng nasa taas. Ang naiisip ko lang, mama mo ang nagpatanggal sa akin. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa. Tutulungan na lang kita makahanap ng bagong trabaho. Kailangan ko talaga ng bagong trabaho. Hindi ako pwedeng mabakante. Ako lang kasi ang katulong ng Itay sa pagbabayad ng utang namin. Tatawagan ko mamaya yung kaibigan ko na may-ari ng tindahan ng mga appliances. Hindi ako tatanggihan nun kapag pinasok kita sa kanya. Kahit anong trabaho pa yan, hindi ko tatanggihan. Pansamantala, dito ka muna tumigil habang naghihintay ng trabaho. Magtapat ka nga. Hindi ako gusto ng mama mo, Nagsinungaling ka lang sa akin nang sabihin mong hindi siya tutol sa relasyon natin. Bigyan mo pa ng panahon si Mama. Matatanggap din niya ang relasyon natin. Ang pagiging mahirap ko ang inaayawan niya, hindi ba? Gano'n naman palagi Ayaw ng mga mayayaman sa mga mahihirap na tulad ko. Hindi naman ang mama ko ang pakikisamahan mo Ako naman. Ayokong akong maging dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan ng mama mo. Kilala ko si Mama. Hindi ako matitiis nun. Matatanggap ka rin niya balang araw. Naniniwala naman ako sa'yo. Ipagdarasal ko rin na sana matanggap na ako ng mama mo. Sayang naman, hindi pa pala kita pwedeng dalhin sa amin para ipakilala sa tatay ko at mga kapatid. Pwede mo naman ako ipakilala sa inyo. Wala namang problema sa akin. Sabihin mo lang kung kailan. Saka na lang siguro. Ngayong nakumpirma kong ayaw sa akin ng mama mo, marami akong agam-agam sa puso ngayon. Iniisip mo ba na baka paghiwalayin tayo ni Mama? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Hindi natin hawak ang pangyayari. Makakapaghintay naman ng pamilya ko na makilala ka. Okay, sige. Kukumbinsihin ko rin si Mama na tanggapin ka na. Sa ngayon, ipanatag mo ang loob mo rito. Ituring mong sa'yo na rin ang lugar na ito. Kinabukasan tinawagan na agad ako ng kaibigan ni Dylan tungkol sa trabaho na inaalok niya. Nawala rin naman agad ang pag-aalala ko na baka matenga ako na matagal. Pero 1 linggo na ako may trabaho nang biglang bumisita sa bahay na tinutuluyan ko ang nanay ni Dylan. Tama nga pala ang nakarating sa akin na balita. Dito ka pala tumutuloy sa apartment ng anak ko. Si Dylan po ang may gusto na dito ako tumira. Pumayag ka naman. Sinamantala mo ang kabaitan ng anak ko. Pansamantala lang naman po ako dito. Aalis din po ako kapag nakahanap ako ng malilipatan. Dapat ngayon pa lang, umalis ka na sa bahay na ito at maging sa buhay ng anak ko. Sa tingin ko po kasi si Dylan lang po ang pwedeng magsabi niyan at hindi po kayo. Wala ka bang pakiramdam, ha? Kahit kailan, hindi kita matatanggap sa pamilya namin. Kami naman po ang magsasama ni Dylan. Magkano ba ang kailangan mo para layuan lang ang anak ko, ha? Hindi po nababayaran ang pagmamahal ko kay Dylan. Nagkukunwari ka pa? Alam ko naman na pera lang ang gusto mo kay Dylan. Kaya sabihin mo na kung magkano ang gusto mo. Pasensya na po talaga. Hindi po ako tatanggap ng pera mula sa inyo. Ipaglalaban ko po si Dylan hanggat ipinaglalaban din po niya ako. Akala mo siguro
Kung mas pipiliin mo ang anak ko, mas malaki ang makukuha mo. Pwes nagkakamali ka. Pareho kayong mawawala ng anak ko. Mas gugustuhin ko pa na maghirap din siya kesa naman sa makinabang ka sa pera namin. Maawa naman po kayo sa anak niyo. Huwag niyo naman po siyang tikisin ng dahil sa akin. Huwag mo akong diktahan sa gagawin ko. Kung ano man ang mangyari sa anak ko, walang dapat sisihin, kundi ikaw. Teka lang po, huwag po muna kayo umalis. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Ma'am Gigi. Alam kong tototohanin ng mama ni Dylan ang mga sinabi niya. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala para sa kanya. Kaya isang mabigat na desisyon ang ginawa ko. Pagbalik ni Dylan, agad ko siyang kinausap. Ano? Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Bakit naman? Sa tingin ko, kahit kailan, hindi tayo matatanggap ng mama mo. Nandito siya kanina. Gusto niyang umalis ako dito sa buhay mo. Hindi ako papayag. Di bali nang mawala sa akin ang lahat ng nakasanayan ko. Huwag lang ikaw. Hindi ko rin kakayanin kung sakali na maghirap ka ng dahil sa akin. May trabaho naman ako. Patutunayan ko kay mama na hindi ko siya kailangan. Hanggang kailan? Hindi biro ang gusto mo mangyari. Meron ako sasabihin sa'yo. May kapatid ang papa ko na nasa abroad. Gusto niya akong kunin para magtrabaho doon. Kapag nandun ako, mag-iipon lang ako. Hindi ko na kailangan pang umasa kay mama. Iiwan mo ko? Yun lang ang naiisip ko para mabilis tayong makaipon. Bahala ka. Ikaw pa rin naman na magdedesisyon sa bagay na yan. Para to sa kinabukasan natin. Hindi ka naman siguro magtatagal doon. Mabilis lang ang panahon. Basta pareho tayong busy, hindi na natin mapapansin ang oras. Kailan mo ba bahalak umalis? Kapag hindi pa rin nagbago ang isip ni mama. Kung mayaman lang siguro ako, tatanggapin ako agad ng mama mo. Pasensya ka na sa mama ko ha. Ako nahihiya sa inaasal niya. Parang hindi siya galing sa mahirap. Ha? Galing din sa mahirap ang mama mo? Oo, isa lang siyang tindera sa lumihan nung nakilala siya ng papa ko. Binihisan at pinag-aral lang siya ni papa. Akala ko pa naman maiintindihan niya ako. Nagkamali pala ako. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa tao. Wala ring nakakaalam kung saan siya nagmula. Gusto niyang manatiling lihim yun. Kinakaya niya talaga ang pinanggalingan niya. Nakakagulat naman ang mga sinabi mo tungkol sa mama mo. Sinabi ko ito dahil may tiwala ako sa'yo. Makakaasa ka na wala akong pagsasabihan. Bilang respeto pa rin sa mama mo. Salamat. Kung alam lang ng mama kung gaano ka kabait. Huwag na nating pilitin ang mama mo na gustuhin ako. Panahon na lang siguro ang makakapagbago sa kanya. Hindi pa rin ako umalis sa tinutuluyan kong apartment. Hindi ko na rin binanggit sa tatay ko na iba na ang trabaho ko. Inilihim din sa akin ni Dylan na madalas nilang pagtatalo ng mama niya. Hindi mo ba talaga titigilan ng babae na yon, ha? Talaga bang sinusuway mo na ako na iyong ina? Ayoko naman po kayong suwayin, pero sumusobra na kayo eh. Pati personal kong buhay pinangihimasukan nyo na. Dahil alam ko kung anong makakabuti sa'yo. At ang babaeng yun, hindi siya makakabuti sa'yo. Dahil ba sa pagiging mahirap niya? Baka nakakalimutan nyo kung saan rin kayo nanggaling. Dapat nga po, mas naiintindihan nyo si Isa. Hindi mo kailangan pang ipaalala ang naging buhay ko noon. Ang papa mo nga nung nabubuhay pa, kinalimutan na ang nakaraan ko. Bakit hindi mo magawa? Baka sakali lang po kasi na matauhan kayo sa ginagawa niyong pangmamata kay Isa. Wala naman po kayong pinagkaiba eh. Anong walang pinagkaiba? Hindi mo ba nakikita? Mahirap lang ang babaeng yon. Samantalang ako, mayaman. Yon ang kaibahan namin. Yumaman lang kayo nung mapangasawa niyo ang papa. Oo na, tama ka. O ano ngayon?
Kahit paulit-ulit mong balikan ang nakaraan ko, hindi pa rin magbabago ang isip ko. Hindi ko pa rin matatanggap ang babaeng yon. Kung ganun po, wala din akong pagpipilian kundi ang umalis sa bahay na ito. Magkanya-kanya na lang po tayo. Dylan, nang dahil sa babaeng yon, tatalikuran mo ang lahat ng ito at ako na mama mo? Walang silbi ang mga ito kung wala naman ang pinakamamahal kong babae. Wala ka na bang babae na mahanap? Ha? May kakilala ko na babaeng babagay sa'yo. Huwag niyo pong ipagpilitan ng ibang babae. Buunan pa siya ko. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Isa, aalis na lang po ako. O sige, akala mo ba pipigilan kita? Ha? Umalis ka na! Huwag ka nang babalik dito! Kadarating ko lang galing sa trabaho nang dumating si Dylan na dala ang mga gamit niya. Para bang dala na niya ang lahat ng damit niya. Hindi naman nagtagal ipinaliwanag niya ang naging pagtatalo nila ng mama niya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Baka naman pagsisihan mo bahalang araw yan. Oo naman, at kahit kailan hindi ako magsisisi. Salamat at ako ang pinili mo. Pero hiling ko pa rin na sana magkaayos kayo ng mama mo. Hindi ko naman sinasara ang posibilidad na magkaayos pa kami. Sa ngayon, magsaya muna tayo at kalimutan ang problema. Oo ba? Tutulungan na kita na mag-ayos ng gamit mo. Bukas, tatawagan ko na ang tito ko. Sayang kasing inaalok niyang trabaho sa ibang bansa. Naisip ko nga, baka pwede kitang pasunurin doon. Talaga? Susunod ako doon? Oo, magandang ang ideya yun. Kapag nandun na tayo, hindi na tayo mapapakialaman pa ni Mama. Dati, pangarap ko talagang makarating sa ibang bansa. Hindi ko akalain na balang araw pwede pala yung matupad. Lahat posible. Basta may pagsisikap at sabayan mo pa ng dasal. Siya nga pala, dito na ba talaga tayo titira? Oo, bakit? Ayaw mo ba rito? Kasi alam ito ng mama mo. Paano kung guluhin niya tayo dito? Ngayon ko lang nga naisip yan. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pwede nating lipatan. Mabuti pa ayusin na natin itong mga gamit mo habang maaga pa. Hindi ko akalain na yun na magiging masayang sandali sa buhay ko. Para na kami mag-asawa ni Dylan. Kulang na lang kasal. May mga araw lang talaga na nasisira dahil sa pagpunta ng mama niya. Hinahayaan ko na lang na si Dylan ang humarap. Hindi ka ba naaawa sa akin, anak? Ang laki na ng ibinagsak ng katawan ko dahil sa problemang ibinibigay mo sa akin. Wala sana tayong magiging problema kung tatanggapin niyo lang si Isa. Talagang hindi mo na ako mahal. Ipinagpalit mo na ako sa babaeng kailan mo lang nakilala. Mahal ko naman po kayo at hindi yun magbabago. Hindi niyo ba alam, dahil sa ginagawa niyo, lalo niyo lang akong pinahihirapan? Masyado ko nang ibinababa ang sarili ko. Saan ka nakakita na isang ina na paulit-ulit na nanunuyo sa anak? Nagmamakaawa pero hindi man lang lumambot ang puso. Ma, Huwag mo ko yakapin. Ito na ang huling pagkakataon na makikiusap ako sa'yo. Pagod na ako. Hindi na rin ako makikipagkita sa'yo kahit kailan. Sa tingin mo kaya, magiging masaya ka habang nalulungkot ang mama mo? alam ko na hindi magiging ganap ang kaligayahan ko. Pero ito na po ang pasya ko. Patawarin niyo ako, Ma, kung paulit-ulit kong pinasasama ang loob niyo. Matigas ka talaga. Wala na akong masabi. Ayoko na po nahaharap siya sa inyo. Nasasaktan din siya sa mga sinasabi niyo. Nakakainggit ang sobrang pagprotekta mo sa kanya. Tungkulin ko po yun bilang magiging asawa niya. Balak mo pa talaga siyang pakasalan. Opo, Ma. Ganun ko po siya kamahal. Sana lang, hindi mo ito pagsisihan. At maging masaya ka sana sa desisyon mo sa buhay. Mula nga nun hindi na kami ulit ginulo ni Ma'am Gigi.
Dapat nga matuwa ako pero kabaliktaran ng nararamdaman ko. Nang wala akong pasok, dinalo ko sina tatay. Bakit natagalan ka na naman sa pag-uwi mo ngayon? At saka, akala ko ba ipapakilala mo na sa amin ang nobyo mo? Kasi po, Tay, hindi na po ako sa resort nagtatrabaho. Si Dylan naman po masyadong abala. Huwag po kayo mag-alala, makikilala niyo rin po siya. Bakit ka naman umalis sa resort? Okay ba yung bago mong trabaho ngayon? Opo, mas okay po itong napasukan ko ngayon. Natanggal po kasi ako Mabuti nga, ilang araw lang may trabaho na po ako. Ha? Natanggal ka? Ay, may kinalaman ba nobyo mo sa pagkakatanggal sa'yo? Tay, mama po ni Dylan ang may-ari ng resort na yon. Tutol po siya sa amin. Sabi ko na nga ba, iba ang kutob ko sa nobyo mong yun Mahal naman po ako ni Dylan. Ipinaglalaban naman po niya ako sa mama niya. Ay, hanggang kailan kanya ipaglalaban? Hanggang po sa matanggap ako ng mama niya. Hindi ko gusto na maging kontrabida sa inyo ng nobyo mo pero, anak, paalala lang ito. Ang mayayaman para lang sa kapwa mayaman. Nag-aalala ako na baka dumating ang araw na puro paghihirap lang ang danasin mo sa piling niya. Hanggat kasama ko po si Dylan, hindi niya po ako pababayaan. Mangako ka sa akin na hindi ka maglilihim. Lahat ng problema mo sa hinaharap, sasabihin mo sa akin. Oo naman po, Tay. Pangako po, hindi ako maglilihim sa inyo. Tingin ko handa na kayong lumagay sa tahimik na buhay. Sana naman, maipakilala mo na siya sa amin ng mga kapatid mo. Nangako naman po si Dylan na haharap sa inyo. Busy lang po talaga siya ngayon, lalo at wala na po siya sa poder ng mama niya. Ginawa niya talaga yon, ha? Ganun po niya ako kamahal. Sa bilang banda naaawa pa rin ako sa mama niya. Magulang din ako, kaya alam kong masakit sa kanya na iwan ng anak. Naaawa din po ako, kaya lang, yun na lang po ang naiisip ni Dylan para hindi na kami mapakialaman ng mama niya. Ipagdarasal ko na sana matanggap ka ng mama niya sa lalong madaling panahon. Binanggit ko ulit kay Dylan na gusto siyang makilala ni Itay. Agad naman siya naglaan ng araw kung kailan kami makakapunta sa amin. Nang umuwi kami, mainit naman ang pagtanggap sa kanya ni Itay at ng mga kapatid ko. Salamat naman, iho, at pinaunlakan mo na makilala ka namin. Noon ko pa po kayo gustong makilala. Kaya nga lang po napakarami ko pong inaasikaso. Maraming binanggit na magaganda mong katangian ng anak ko. Nasabi rin niya natutol sa relasyon niyo ang mama mo. Kami po ang magsasama. Iyon naman po ang mahalaga. Wala naman akong tutol sa inyo. Kaya lang hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala para sa anak ko. Hindi ko po pababayaan ang anak niyo. Aalagaan at mamahalin ko po siya habang nabubuhay ako. Nakikita ko ang senseridad sa mga sinasabi mo. Naniniwala ako na kaya mo siyang pasayahin. Meron lang akong isang hiling. Ano po yun? Mangako ka na kahit anong mangyari, hindi mo pagsasamahin sa isang bubong ang anak ko at ang mama mo. Sa isang tahanan, isa lang ang dapat ang reyna. Malabo po na magsama ang mama at si Isa sa iisang bubong. Pero para po mapanatag kayo, pangako po, nabibigyan ko na sariling bahay ang anak niya. Maraming salamat, iyo. Inaasahan ko din na tutuparin mo ang pangako mong yan. Sasamantalahin ko na rin po na magkaharap tayo. Gusto ko po kasing hingin sa inyo ang kamay ni Isa. Bakit parang nagmamadali ka na ikasal na kayo? Kinukuha po kasi ako ng tiyuhin ko na magtrabaho sa abroad. Gusto ko po kasi kasal na kami ni Isa bago ko umalis. Alam na ba ni Isa ang plano mo? Opo. Napag-usapan nga po namin na posible na kunin ko siya kapag nandun na ako.
Abay, maganda nga ang plano mong yan. Hindi ko na rin po kasi maiwasan na mag-alala kung maiiwan siya rito. At saka, gusto ko kung nasaan ako, nandun din si Isa. Kung ganon, ibinibigay ko na sa iyo ang kamay ng anak ko at ang aking basbas. Ho, maraming salamat po, Mang Itay. Sayang nga lang, wala nang asawa ko. Siguradong matutuwa rin yun. Makalipas lang ang 1 buwan, ikinasal na kami ni Dylan. Simple lang ang kasal namin. At tanging ang Itay at mga kapatid ko ang bisita. Lumipat na rin kami ng tirahan. Mabuti na lang pala na ikasal na tayo. Nakausap ko kasi ang tiyuhin ko. Minamadali niya na yung pag-asikaso ko ng mga papeles. Talaga? Meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Talaga? Magiging tatay na ako? Oo. Sa wakas, tatay na ako! Sa tingin mo kaya kapag nalaman ng mama mo na magkakaapo na siya, matatanggap na rin niya ako? May palagay ako na matutuwa si Mama. Baka magiging anak na natin na magiging tulay para matanggap ka na niya. Sana nga. Dahil ayoko naman na merong kasamaan ng loob lalo't mama mo pa. Isa sa mga araw na to dadalawin ko siya. Kailangan ko rin kasi magpaalam sa kanya na aalis ako. Bilang respeto na rin. Alam ko naman na namimiss mo na rin ang mama mo. Kaya dalawin mo siya kapag may oras ka. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Sa kabila ng mga ginawa sa'yo ng mama ko, hindi ka pa rin nagtanim ng galit sa kanya. Hindi kami pinalaki ng mga magulang namin para magalit sa kapwa. Kung may nakakaalitan man kami, laging sinasabi sa aming magkakapatid na idaan na lang sa dasal. Alam naman ng Panginoon kung sino ang gumagawa ng masama sa kapwa. Mabuti pa, lumabas tayo at kumain. Sige, gusto ko yan. Matagal na rin yung huli tayong lumabas Nang sumunod na araw, dinalaw ni Dylan ng mama niya sa bahay nila. Nagulat pa ang asawa ko sa nakitang pagbabago sa mama niya. Tumanda kasi ang itsura ng biyanan ko. At malaki rin ang nabawas na timbang dito. Nagkasakit po ba kayo? Hindi maiwasan, iho. Ang dami ko kasing iniisip na problema. Kumusta ka na? Balita ko, nagpakasal ka na. Okay naman po ako. Gusto ko sana kayong imbitahan nun, kaya lang baka hindi kayo pumunta. Sa totoo lang, iho, ang dami kong napagtanto na mali kong nagawa sa'yo at kay Isa. Mapapatawad niyo pa kaya ako? Oo naman po. Naghihintay lang naman po ako ng tamang oras para makipag-usap sa inyo. Matagal ko nang gusto na makipagkita sa'yo. Nahihiya lang talaga ako. Ibig po bang sabihin yan? Tanggap niyo na po si Isa? Oo naman. Gusto ko sanang humingi sa kanya ng kapatawaran. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi na po kailangan. Hindi naman po galit sa inyo ang asawa ko. Meron po akong sasabihin sa inyo. Buntis na po si Isa. Talaga? Magkakaapo na ako? Opo. Hindi ako makapaniwala na sa wakas magkakaapo na rin ako. Gusto ko sanang makita si Isa. Kahit anong oras po pwede kayong dumalaw sa bahay. Sige, kapag wala akong gagawin pupunta ako sa inyo. Ma? Bakit nga pala si Manang Elma na lang ang nandito? Ha? Kwan kasi, ako na lang naman ang tao rito sa bahay natin. Naisip ko na magbawas na lang ng mga kasambahay. Ganun po ba? Sorry ma, kung dahil sa akin namroblema kayo. Wala kang kasalanan, anak. Sabi ko nga, marami ako napagtanto na mga ginawa ko na hindi tama. Ang intindihin mo na lang ay ang asawa mo at ang magiging anak ninyo. Dadalawin ko na lang kayo palagi dito sa atin. Isama mo na rin si Isa. Nung ikwento ni Dylan ang tungkol sa malaking pagbabago sa mama niya, hindi ako makapaniwala.
May pagdududa pa rin sa akin kung talagang mabait na nga ba ang mama niya. Kaya nung dumalaw ulit siya, hindi ako sumama. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Sayang naman, hindi mo kasama si Isa. Nitong mga huling araw po kasi laging masama ang pakiramdam niya. Ganon talaga ang mga buntis. Unawain mo na lang at huwag aawayin. Mabuti na rin siguro na hindi siya nakasama. Meron po kasi akong gustong itanong sa inyo eh. Ano yon, iho? Totoo po bang lugi na mga negosyong iniwan ni Papa? Bago pa mamatay ang ama mo, palugi na talaga. Sinubukan ko naman na isalba kaya lang hindi ko na rin kinaya. Alam mo naman ang negosyo. Para yung sugal. Bakit hindi niyo po sinabi? Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon. Kaya lang ay abala ka kay Isa. Ano na lang po ang negosyong naiwan ng pamilya? Wala na, iho. Kahit ang resort, iba na ang may-ari nun. Ito na lang bahay ang natira sa atin. Paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. May konting ipon pa naman ako dyan. Ma, kinukuha na po ako ni Tio Michael para magtrabaho sa ibang bansa. Paano ang asawa mo? Kung kailan naman buntis siya saka mo siya iiwan. Kesa naman po na andito lang ako sa atin. Ngayon, wala na po tayong negosyo. Obligasyon ko na rin kayo. Ang bait mo talaga, anak. Kaya lang, ayoko naman na may masabi sa akin ng asawa mo. Wala pong sasabihin si Isa. Kung meron man, yung tulungan kayo. Nanghihinayang ako sa mga panahon na hindi ko nabigyan ng pagkakataong makilala noon ang asawa mo. May pagkakataon pa naman kayo na makilala si Isa. Oo nga, sa pagkakataong ito, magiging mabait na ako sa kanya. Siya nga pala, kung aalis ka, sinong makakasama ng asawa mo? Isa nga po yun sa inaalala ko eh. Baka po umuwi po muna siya sa kanila. Kung gusto mo, dito na muna siya. Sa tingin ko kasi mas okay kung ang makakasama niya ay babae rin. Di ba, tatay na lang meron siya at mga kapatid naman niya ay pamilyado na. Sige po ma, sasabihin ko po muna sa kanya. Pag-uwi ni Dylan sa bahay, agad niyang sinabi ang tungkol sa pinag-usapan nila ng mama niya. Natuwa naman ako dahil mukhang nagbago na nga ang kanyang ina. Kaya lang hindi ko maiwasang kabahan pa rin. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Sana lang hayaan mo si mama na mapalapit sa'yo. Kung makikita mo lang sana ang saya niya nang malaman niya na buntis ka. Mas excited pa siya kaysa sa akin eh. Gusto rin niyang pumunta rito sa bahay. Wala namang problema kung gusto niyang dumalaw sa atin. Yung tungkol naman sa sinasabi mo sa pagpisan ko sa kanya, huwag muna natin pag-usapan. Hindi ka pa naman nakakaalis eh. Meron pa pala akong sasabihin sa'yo. Ano yon? Masamang balita ba? Oo eh. Lalo na kay mama. Yun yata ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Wala na kaming kabuhayan. Ha? Paano nangyari yun? Ayon kay mama, bago pa nun namatay si papa, nalulugi ng iba naming negosyo. Ginawa naman daw niya lahat para maisalba yon pero hindi na talaga kinaya. Kawawa naman palang mama mo. Dapat siguro lagi mo siyang dalawin sa bahay ninyo. Nadoble tuloy ang pag-aalala ko sa'yo at sa kanya. Huwag mo akong intindihin. Nandyan sina Itay at ang mga kapatid ko. Wala ba kayong kamag-anak na pwedeng tumingin sa mama mo habang wala ka? Ang totoo niyan, hindi ganun kalapit ang mama sa kamag-anak namin. Kapag umalis ka na, dadalaw-dalawin ko na lang siya. O sige, pero sana pag-isipan mo pa rin ang sinabi ko sa'yo. Nang sumunod na araw, naging bisita namin ng biyanan ko. Kasama ang kasambahay niyang si Manang Elma. Napansin ko agad ang pagkagiliw niya sa akin. Ipinapakita rin niya kung gaano siya kaalaga sa akin. Ang dami rin niyang bilin sa pagbubuntis ko. Iha, sana mapatawad mo ko sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon, ha?
Inaamin ko na masyado ako naging mapagmataas dahil sa katayuan ko sa buhay. Nakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Kalimutan na po natin yun. Wala na po sa akin ang mga pangyayari. Ang mahalaga po tanggap niyo na po ako. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Patutunayan ko na pwede mo akong maging pangalawang ina. Naniniwala naman po ako sa inyo. Hindi niyo po kailangang patunayan. Salamat, Iha. Kapag umalis na si Dylan, aalagaan ko kayo ng magiging apo ko. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo ah. Sinasabi ko lang kay Isa na aalagaan ko sila ng magiging apo ko. Siya nga pala, Iho. Napansin ko na konti lang ang prutas sa ref. Damihan mo sa susunod na pagbili. Kailangan nyo ng asawa mo at ng magiging anak nyo. Opo ma, sa susunod po na mamalengke kami. Saka, Iha, gulay at isda ang lagi mong kainin. Huwag masyadong karne. Mas okay yun. Naalala ko kasi yung mga bili ng OB ko noon. At kapag pala hindi pwede si Dylan, tawagan mo lang ako at sasamahan kita sa pagpapacheck up mo. Lagi lang naman ako nasa bahay Sige po, Mama. Sasabihan ko po kayo. Gusto ko lang kasing bumawi sa'yo. Ang biyanan ko na nga ang lagi kong nakakasama sa mga lakad ko. Minsan nagugulat na lang ako dahil bigla na lang susulpot sa bahay namin na maraming dalang gamit na pang baby. Ang dami rin niyang pinamiling maternity dress para sa akin. Halos ang iba nga hindi ko na maisuot. Tawang-tawa naman si Dylan sa mga kinuwento ko sa kanya. Sabi ko nga sa'yo mas excited pa si mama kaysa sa atin. Wala na nga tayong bibilhin Kinumpleto na ng mama mo. Kapag tinititigan ko nga kayo, parang kayo ang mag-ina Minsan nagugulat na lang ako. Nandito na sa bahay at ang daming dalang pagkain. Nag-aalala kasi siya nang sabihin ko na hindi ako makakain. Isinusuka ko rin kasi kapag ba sinabi ko sa'yo na tumira na tayo sa bahay ni mama, okay lang ba sa'yo? 1 buwan na lang kasi haalis na ako. Ay, ikaw ang bahala kung gusto mo na doon na tayo tumigil sa bahay ng mama mo. Wala ka naman sigurong masabi sa pag-aalaga niya sa'yo, di ba? Para na rin ulit ako nagkaroon ng pangalawang ina sa katauhan ng mama mo. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot. Parang gusto kong pigilan ng oras para hindi ka agad umalis. Para din sa kinabukasan natin ang gagawin ko. Hindi rin naman kasi sasapat sa atin kung dito ako magtatrabaho. Naiintindihan naman kita Hindi ko lang kasi maiwasan na malungkot. Basta kapag nandun ka na lagi kang tatawag Oo naman. Kung alam mo lang na nalulungkot din ako dahil wala na ako dito kapag nakapanganak ka na. Hindi lang ako masyadong nag-aalala dahil alam ko hindi ka pababayaan ng pamilya mo at ng mama ko. Bigla akong naisip, hindi ba pwedeng pagkatapos ko na lang manganak, siya ka umalis? Nakakahiya sa tiyuhin ko. Siya kasi ang gumastos sa lahat para hindi na mabawasan ang ipon ko. Malaki rin kasi ang gagastusin Ganun ba? Ayos lang. Masasanay rin siguro ako sa katagalan. Lagi ko na lang isa sa isip na para sa amin ng magiging anak mo ang gagawin mo. Makalipas nga ang ilang araw, lumipat na kami sa bahay ng biyanan ko. Mas lalo naging maalaga sa akin si Mama. Kulang na lang pati pagpunta ko sa banyo, samahan ako. Hindi lang nagustuhan ng itay ang ginawa naming paglipat. Nung dumalaw kasi ako sa kanila, nabanggit ko ang tungkol doon. Bakit kailangan niyo pang pumisan sa bahay ng biyanan niyo? May sarili naman kayong bahay Alam ko po na nag-aalala kayo pero nagbago na po ang biyanan ko. Kung makikita niyo sana ang pag-aalaga niya sa akin, hindi niyo iisipin na minsan siyang naging malupit sa akin. Hindi pa rin ako sang-ayon. Kahit nagbago na ang biyanan mo, hindi pa rin tama na pumisan kayo. Mas gugustuhin ko pa na bumalik ka na lang dito sa bahay natin. Nakakahiya naman po sa mag-ina. Baka isipin naman ng biyanan ko na nagmamalaki po ako. Siya na nga itong nagpapakumbaba
Hindi mo pa rin maalis sa akin na mag-alala. Ang layo pati ng bahay ng biyanan mo. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi ka namin agad mapupuntahan. Wala pong masamang mangyayari sa akin. Huwag kang tumawa dyan. Hanggang ngayon wala pa rin akong tiwala dyan sa biyanan mo. Bakit naman po, Tay? Ang mapepera kasi, kahit kailan hindi yan magbabago. Kapag matapobre na sila, magbago man ang panahon, mananatili silang matapobre. Ibig niyo pong sabihin, pakitang tao lang ang ginagawa ng biyenan ko? Ano naman po ang mapapala niya? Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng biyanan mo. Kapag umalis ang asawa mo at hindi pa rin nagbabago ng pakikitungo sa iyo ang biyanan mo, doon lang ako maniniwala na tanggap ka na nga niya. Pinapakaba niyo naman po ako eh. Kapag nag-ibang pakikitungo sa iyo ng biyanan mo, tawagan mo lang ako at susunduin kita doon. Opo, Tay. Pero umaasa pa rin po ako na mali kayo. Nawala rin naman sa isip ko ang mga sinabi ng Itay sa akin. Pagdating kasi sa bahay, nadatnan ko na naman ang biyanan ko na maraming pinamili para sa amin na magiging anak ko. Tuluyan na naglaho ang konting pagdududa sa akin. Dumating na rin ang araw ng pag-alis ni Dylan. Naging malungkot ang sandaling yun para sa amin. Mag-iingat ka dun ha. Huwag kang magpapalipas ng oras ng pagkain. Lagi mo rin akong tatawagan ha. Ikaw ang mag-iingat. Huwag kang masyado magkikilo sa bahay ha. Ipaubaya mo na lang kay Manang Elma mga gawain. Lagi mong susundin ang mga bilin ng mama sa'yo ha. Tumawag ka agad sa amin kapag nandun ka na, ha? Huwag mong alalahanin ang asawa mo rito. Hindi namin siya pababayaan ni Manang Elma. Mag-iingat ka roon. Opo ma, ingatan niyo po ang kalusugan niyo. Huwag niyo na pong isipin ang mga nalugi nating negosyo. Hindi na, iho. Ipinaubaya ko na lang sa may kapal ang lahat. Lagi kitang ipagdarasal. Salamat po ma. Paalam na. Hanggang sa muli. Mahal ko kayo na magiging anak natin. Kayong inspirasyon ko para magtagumpay sa buhay. Sige na, iho. Pumasok ka na sa departure. Tatanawin ka na lang namin mula rito. Hindi ko napigilan na mapaiyak ng malakas. Tsaka lang kami umalis nang hindi na namin makita si Dylan. Pagdating sa bahay, tumuloy na sa kanyang kwarto si Mama. Nagpahinga na lang din ako. Iha, gising na. Pinapatawag ka ni Ma'am Gigi. Ay, anong oras na po ba, Manang? Pasado 5:00 na. Hapon na po pala. Napahaba ang tulog ko. May kailangan po ba sa akin ng mama? Hindi ko alam eh. Basta sabi niya gisingin kita. Ay, wala na nga pala si Dylan. Bigla na naman tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Huwag kang masyado mag-iisip na malayo ang asawa mo. May masamang epekto rin kasi yan sa bata. Hindi ko po kasi maiwasan, Manang. Sandaling panahon pa lang po kami nagsasama bilang mag-asawa, tapos nagkalayo na agad. Para din naman sa inyo ang gagawin ni Sir Dylan eh. Iyon na nga lang po ang iniisip ko. Tsaka, mabilis lang naman ang panahon. Iyon nga po ang sabi niya eh. Kaya mabuti pa eh. Tumayo ka na riyan. Baka mainip na sa'yo si Ma'am Gigi. Ano kaya ang kailangan sa akin ni Mama? Baka meron na naman siyang biniling bagong gamit para sa baby. Hindi ko alam eh. Maghapon lang naman kasi siya sa kwarto niya. Inaantok pa po kasi ako, Manang eh. Ituloy mo na lang mamaya ang pagtulog mo. Tsaka para makakain ka na rin. Wala ka pang kain mula kanina eh. Ay sige na nga po, maghihilamos lang po ako bago lumabas. Nasa may sala si Ma'am Gigi. Doon mo na lang siya puntahan. Ihahanda ko lang ang pagkain mo sa kusina. Pagkatapos kong maghilamos at magpalit ng damit,
Lumabas na ako para puntahan ng biyanan ko. Nakaupo siya sa sala at may kausap sa cellphone. Nang makita niya akong palapit, tinapos na niya ang pakikipag-usap. Pinatawag niyo daw po ako, Mama. Kanino pa kita ipinapatawag? Bakit ngayon ka lang lumabas ng kwarto mo? Ay, pasensya na po, Ma. Mabigat po kasi ang pakiramdam ko. Hindi po ako nakabangon. Ano? Idadahilan mo na naman yung pagbubuntis mo? Hindi po ba ganito naman ang buntis? Mula nang dumating ka rito, dinaig mo pa ako. Para kang donya na bawal mapagod. Ma, bakit po ba kayo ganyan magsalita ngayon? Ganito na talaga ako noon pa. Ikaw naman, dalang-dala sa pinapakita ko sa iyong kabaitan. Ibig po bang sabihin, hindi totoong kabaitan at pag-aalala na ginagawa ninyo sa akin? Ginawa ko lang yun para makuha ko ulit ang loob ng anak ko. Pinagmukhaan ninyo kaming tanga ni Dylan. Paniwalang-paniwala pa naman siya sa inyo. Ikaw lang ang tanga. Akala mo ba tuwang-tuwa ako sa ginagawa ko sa'yo? Kung alam mo lang, halos masuka-suka ako sa pagdampi ng kamay ko sa'yo. Mabuti pa pong bumalik na lang po ako sa bahay namin. Anong babalik? Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng nagastos ko sa'yo. Sa paanong paraan ko po kayo bababayaran? Mula ngayon, magsisilbi ka rito sa bahay bilang kasambahay. Po, babayaran ko na lang po ang lahat ng binili niyo sa akin. Anong ibang babayad mo? Pera ng anak ko? Kung kinakailangan po mangutang ako. Matigas din ang ulo mo. Subukan mo lang na hindi sumunod. Tatawagan ko si Dylan. Hindi mo naman siguro gustong mag-alala ang asawa mo doon, hindi ba? Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Tuluyan na rin tinanggal ni Mama ang maskara niya. Nang mag-voice call si Dylan, gusto ko nang magsumbong. Pero iniisip ko na baka naman ma-stress lang ang asawa ko. Bakit namamagamang ang mata mo? Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Kagigising ko lang kasi. Sabi nga ni Mama nung tumawag ako, lagi kang nga raw tulog. Nakatawag ka na? Oo, hindi ba nabanggit sa'yo ni Mama? Ha? Baka nakalimutan lang niya banggitin. Alam mo ba sobrang lungkot ko rito? Parang gusto ko na nga umuwi eh. Umuwi ka na lang dito. Pwede naman tayo magtiis kung ano lang ang meron. Gustuhin ko man, nangako ako kay Mama na babayaran ko lahat ng pagkakautang namin. Akala ko ba para sa atin ang pag-alis mo? Kasama na siyempre yun. Handa akong magtiis dito dahil alam ko nasa mabuti kang kalagayan. Ilan, gusto ko sana umuwi muna sa amin. Doon na muna ako kina tatay. Wala namang problema kay Mama kung gusto mo silang dalawin. Magsabi ka lang sa kanya. Papayagan ka naman niya eh. Ang gusto ko sana doon muna ako tumira kina tatay hanggang umuwi ka. May problema ba? Okay ka naman bago ko umalis ah. Basta, gusto ko muna doon kina tatay. Huwag kang umiyak. Makakasama yan sa magiging anak natin. Kakausapin ko si Mama tungkol sa bagay na yan. Hirap na kasi ako Hindi ganito ang inaasahan kong buhay ko. Hindi kita maintindihan. Ano ba ang problema? Nag-away ba kayo ni Mama? Basta ayoko na dito. Tumigil naman ako sa pag-iyak bago natapos ang pag-uusap namin. Hindi ko alam na tatawagan din ni Dylan ng mama niya pagkatapos ng pakikipag-usap niya sa akin. Nagkakamali ka, iho. Wala akong alam kung bakit nagkakagano ng asawa mo. Basta ang natatandaan ko lang, sinabihan ko siya na magpaaraw sa umaga. Maganda kasi kako yun sa buntis. Baka yun ang ikinasama niya ng loob. Para po kasing meron siyang pinagdadaanan na mabigat na problema eh. Ganun talaga ang mga buntis, iho. Ako nga noon, ultimo pa salubong sa akin ang papa mo, iniiyakan ko. Ganun ka-sensitive ang mga nagdadalang tao.
Ganun po ba yun? Nag-aalala tuloy ako ng todo sa asawa ko. Nakita mo naman kung paano ko siya inalagaan noong nandito ka. Mas doble ang pag-aalaga ko sa asawa mo mula nang umalis ka. Kayo na lang po ang bahalang magpasensya sa asawa ko, ha? Oo naman. Naiintindihan ko naman siya. Minsan nga, nasisigawan si Manang Elma kapag hindi agad nasusunod ang gusto. Hinahayaan na lang nung pobre. Hindi ko po alam na may ganun siyang ugali. Hindi ko pa kasi siya nakikita na magalit noon eh. Dahil nga yun sa pagbubuntis niya. Hayaan na lang natin. Kapag nakapanganak naman ang asawa mo baka babait na ulit siya. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginagawa niya. Pakisabi na lang po kay Manang Elma. Oo, sasabihin ko sa kanya. Sana lang, iho. Huwag mo naman paniwalaan ang lahat ng sumbong sa'yo ng asawa mo. May mga katibayan ako rito na nagpapatunay na maayos ang lagay niya rito sa bahay. Opo, naniniwala naman po ako sa inyo. Sa totoo lang, iho, bigla akong kinabahan nang bigla kang tumawag dahil sa sumbong ng asawa mo. Hindi ko po kasi pwedeng baliwalain ang sumbong niya, lalo't buntis siya. Naiintindihan naman kita Ayoko rin na nag-aalala ka riyan. Hay, hindi man lang inisip ng asawa mo ang kalagayan mo sa ibang bansa. Okay lang po yun. Kung sakali man po na magpaalam sa inyo na dadalawin ng ama, payagan nyo na lang po. Baka kasi namimiss na rin niya ang pamilya niya. Oo ba? Sasamahan ko pa siya sa kanila. Gusto ko rin kasing makilala ang pamilya niya Mabuti po kung masasamahan nyo siya. O paano, iho? Saka na lang tayo mag-usap ulit. Magpahinga ka na. Alam ko, gabi na dyan. Nasa labas ako ng kusina noon at naglalaba. Nang marinig ko ang galit na boses ng biyanan ko na tinatawag ang pangalan ko. Isa! Isa! Bakit po, Mama? Bakit ka nagsumbong sa anak ko, ha? Anong gusto mong palabasin? Na inaapi ka rito? Sinabi ko lang naman po na nahihirapan na ako dito at gusto ko na po umuwi sa amin. Hindi mo man lang inisip ang kalagayan ng anak ko. Nagpapakahirap siya doon, samantalang ikaw gusto mong magpasarap lang dito. Dapat sa'yo, maghirap din dito. Payagan niyo na po ako umalis dito. Para niyo na po awa. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka nakakabayad ng utang mo. Halika rito! Bitiwan niyo po buko! Aray! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka kung hindi ka titigil sa pagpupumiglas mo! Bitiwan niyo po ako! Hindi! Ingungudgud kita rito sa nilalabhan ng magtanda ka! Bitiwan niyo ako! Yan ang bagay sa'yo! Magtatanda ka na siguro ngayon. Hindi sa lahat ng oras pwede kang magsumbong sa anak ko. Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Tama lang sa'yo ang magdusa. Ginusto mong mapabilang sa pamilya ko. Hayan ang pa-welcome ko sa'yo. Hindi po ba kayo nag-aalala sa magiging apo ninyo? Anong apo ang pinagsasasabi mo? Hindi nga ako sigurado kung saan ako yan. Malay ko ba kung nagpabuntis ka muna sa ibang lalaki at saka mo pinaako kay Dylan? Anak po ito ni Dylan. Apo ninyo ang batang nasa sinapupunan ko. Maawa naman po kayo sa akin. Baka kung mapaano ang sanggol na ito na dahil sa ginagawa ninyo. Wala akong pakialam. Mabuti nga para mawalan na ng koneksyon sa'yo ang anak ko. Hindi lang mabibigat na gawain sa bahay ang pinagagawa sa akin ni Mama. Madalas din akong hindi pakainin. At ikinukulong sa bodega na tanging maliit na bintana lang ang meron. Si Manang Elma lang ang karamay ko sa lahat ng pagpapahirap sa akin ng biyanan ko. O ito, dinalan kita ng pagkain. Bilisan mo lang ha, at baka biglang dumating si Ma'am Gigi.
Siguradong pareho tayong mananagot. Salamat po, Manang Elma. Kung wala po kayo, baka bumigay na po ako. Malupit talaga si Ma'am Gigi. Kahit sa aming mga kasambahay niya. Ilang beses na siyang sinuplong. Pero dahil mapera nga, laging nababaliktad ang mga nagrereklamo. Bakit po kayo nakakatagal pa dito? May utang pa kasi ko na dapat bayaran eh. Kapag natapos ko na yon, tsaka lang ako makakaalis dito. Malaki pa po ba ang utang ninyo? Maliit na lang naman. Kaya nga nag-aalala ko sa'yo eh. Paano ka kapag wala na ako rito? Huwag niyo po akong iwan dito mag-isa. Parang awa niyo na. Kaya kapag nakausap mo ang asawa mo, sabihin mo sa kanya ang kalagayan mo rito. Huwag mong tatangkain ng tumakas. Mahuhuli ka lang ng biyanan mo at ibabalik ka rito. Kasabot niya ang mga pulis dito eh. Kung swertehin ka mang makatakas, dumiretso ka ng uwi sa inyo. At doon ka magsumbong. Kung alam ko lang na impyernong dadanasin ko dito, hindi ako papayag na tumira dito. Noon pa gusto na kitang balaan eh. Kaya lang natatakot din ako. Meron akong mga anak sa probinsya. Gusto ko pa sila makasama. Pareho lang po tayong biktima dito. Kapag po umalis ang mama, sabihan po ninyo ako kaagad ha. Ako na mismo ang tatawag kay Dylan. Oo, sige na. Kumain ka na. Kailangan mo maging malakas para sa anak mo. Nang araw na yun umalis ang biyanan ko. Sinamantala ko yun para matawagan si Dylan. Umiiyak ako habang ka-video call ko siya. Dylan, pinagmamalapitan ako ng mama mo. Ikinukulong din niya ako sa bodega at hindi pinapakain. Ayoko na dito. Gumawa ka ng paraan para makaalis ako dito. Hindi magagawa ni Mama yan. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Alagang-alaga ka ni Mama tapos sisiraan mo siya sa akin? Hindi ko siya sinisiraan sa'yo. Maniwala ka naman sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? May mga sinend sa akin si Mama ng mga picture kung saan maghapon kang tulog. Nasa labas ng garden at sagana sa pagkain. Tapos sasabihin mo, ginugutom ka dyan? Gawa-gawa lang niya yun para mapagtakpan ang mga kalupitan niya sa akin. Gusto ko na talagang umuwi sa amin. Kung talagang gusto mo nang umuwi, bahala ka. Mabuti pa nga umuwi ka na. Hindi ko akalain na ganyan pala ugali mo. Pagkatapos kang alagaan ni Mama, ganyan pa igaganti mo? Maniwala ka naman sa akin. Nagpapanggap lang na mabait ang mama mo. Tama na! Tsaka na lang tayo mag-usap kapag nasa matino ka ng pag-iisip. Dylan! Teka lang! Huwag mo muna akong babaan ng cellphone! Dylan! Hayaan mo na kung ayaw niya maniwala. Magaling talaga kasi si Ma'am Gigi na umarte. Tsaka anak niya si Sir Dylan. Natural lang na maniwala siya sa kanyang ina. Ano po ang gagawin natin? Mag-iisip ako ng ibang paraan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakaalis ka rin dito. Salamat po, Manang Elma. Magkasama po tayong aalis dito. Nang malaman ng biyanan ko na tumawag ako kay Dylan, galit na naman siya sa akin. Walang habas niya akong pinagsasampal at sinabunutan. Tinadyakan pa niya ang tiyan ko. Maawa na po kayo, Ma'am Gigi. Buntis po ang manugang niyo. Baka kung mapano siya. Siguro, kasabot ka rin ng babaeng ito, ano? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng cellphone para matawagan si Dylan. Hindi po, ma'am. Maniwala kayo. Tiyakin mo lang, Elma. Dahil kung hindi, pati ikaw mananagot sa akin. Opo, ma'am. Puro ka opo. Huwag mong pakakainin ng babaeng yan hanggat hindi ko sinasabi. Huwag mo rin siyang bibigyan ng tubig. Ma'am, buntis po si Isa. Baka kung anong mangyari sa kanya. Wala akong pakialam.
Basta sumunod ka lang sa akin. Kung gusto mo pang makauwi sa pamilya mo, baka gusto mong dagdagan ang utang mo sa akin. Huwag po, ma'am. Maawa kayo sa akin. Ikulong mo ang babaeng yan sa bodega. Hayaan mo siyang mabulok doon. Wala na si ma'am. Ayos ka lang ba, ha? Anong masakit sa'yo? Ang tiyan ko, Manang Elma. Parang naninigas. Diyos ko, lakasan mo ang loob mo, ha? Wala tayong mahihingan ng tulong dito. Tara na muna sa higaan mo. Magpahinga ka na muna. Mamaya ipupuslit kita ng pagkain. Kasalanan to ni Dylan. Kung hindi siya nagsumbong sa mama niya na tumawag ako, hindi ko ito sasapitin. Parang gusto ko na rin magalit sa kanya eh. Maiwan na muna kita, ha? Babalikan kita mamaya. Baka kasi managot ako kay ma'am kapag hindi ako naglinis eh. Maghapong masama ang pakiramdam ko. Sobrang sakit din ang puson ko at balakang. Kahit dinalhan ako ng pagkain ni Manang Elma, hindi ko rin nakain. Kinabukasan lalong sumama ang pakiramdam ko. Mataas din ang lagnat ko. Pinunasan din ako ni Manang ng basang bimpo. Para kahit papano bumaba ang lagnat ko. Nasaan si Isa? Bakit ikaw ang naghahanda ng almusal? Ma'am Gigi, nakahiga pa rin po si Isa. Kagabi pa po siya nilalagnat eh. Nag-iinarte lang ang babaeng yon. Umiiwas lang siya sa mga gawain dito sa bahay. Hindi po siya umaarte, ma'am. Talagang masama ang pakiramdam niya. Pinainom mo ba ng gamot? Hindi ko po alam kung anong gamot ang pwede sa buntis eh. Baka po kailangan na natin siya dalhin sa ospital. Hindi natin siya dadalhin sa doktor! Dito lang siya magpapagaling! Baka po kung ano mangyari sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Dito lang siya! Tapos! Opo. Mamaya mamalengke ka. Wala na tayong stock sa ref. Bumili ka na rin ng gamot ng babaeng yon. Sige, ma'am. Maglilista na po ako ng mga dapat bilhin sa palengke. Kahit nangihina, pinilit kong imulat ang mga mata ko na marinig ko ang sinasabi ni Manang Elma. Hinihingi niya ang address ng bahay namin. Sasabihin daw niya sa tatay ko ang kalagayan ko. Masama na po ang lagay ni Isa. Kaya naglakas loob na akong takasan ng amo ko para maipaalam sa inyo ang kalagayan ng anak ninyo. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang kutob ko sa pagtira niya sa bahay na yon. Hindi rin po natin siya masisisi. Magaling po talaga umarte si Ma'am Gigi. Napaniwala niya si Isa na tanggap na siya. Tapos yung asawa niyang si Dylan, hindi man lang pinaniwalaan ng anak ko. Ilang beses pa lang nagsumbong sa kanya. Ganun na nga po. Gusto ko na nga rin po talagang magalit kay Sir eh. Pero anong magagawa namin? Mas kapani-paniwala ang sumbong ng mama niya kaysa sa asawa. Patawarin ako ng Diyos. Oras na may masamang nangyari sa anak ko at magiging apo, matitikman nila ang lupit ng aking paghihiganti. Maimpluwensya si Ma'am Gigi. Madali lang niya malulusutan ng mga reklamo sa kanya. Madalas kung sino pa ang biktima, sila pa ang nababaliktad. Hindi ang makita siyang nasa loob ng kulungan ang gusto kong mangyari. Sa ibang paraan ko siya gustong magbayad. Ano pong ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Yung mataas na gate na itim ang pintura. Yun ang bahay ni Ma'am Gigi. Nang mga oras na yun, naiinip na ang biyanan ko sa pagdating ni Manang Elma. Kaya naman pumunta siya sa kwarto ko. Nakita nga niya akong tagaktak ng pawis habang nanginginig. Mukha ngang may sakit ang manugang ko. Para na siyang walang dugo sa sobrang putla. Ito naman kasing si Elma. Sa palengke lang pupunta hanggang ngayon wala pa rin. Oh, dumating na yata ang babaeng yon.
Mabuti naman. Nagmamadali na nung lumabas ng kwarto ang biyenan ko. Nakasalubong niya sa may sala ang aking ama, si Manang Elma, at ang bayaw ni Itay na si Tio Rodel. Hindi makakaila sa kanya ang labis na gulat, na pinaglipat-lipat pa niya ang tingin sa tatlo. Elma, sino ang mga ito? Bakit basta ka nalang nagpapapasok ng ibang tao sa pamamahay ko? Ako ang ama ni Isa. Nasaan ang anak ko? Ikaw ang ama ng manugang ko? Alam ko ang ginawa mo sa anak ko. Anong klase kang tao? Kapwa mo babae, pinahirapan mo. Asawa pa mismo ng anak mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ko kayong kasuhan sa pagpasok ninyo dito nang walang permiso. Gawin mo. Hindi ako natatakot sa banta mo. May kasama po kaming pulis, Ma'am Gigi. Huwag na po kayo magmatigas. Kailangan na po nating madala sa ospital si Isa. Kawawa naman po siya. Wala namang sakit si Isa. Nag-iinerte lang ang babaeng yun dahil buntis. May sakit o wala, kukunin ko na ang anak ko. Pakisabi rin sa anak mo. Binigo niya ako. Hindi niya naprotektahan ang anak ko laban sa'yo. Nandun po ang kwarto ni Isa. Sundan niyo lang po ang pasilyo na yon. May parang bodega doon, naroon si Isa. Teka lang! Hindi kayo pwedeng pumasok dyan! Humanda kayo sa akin! Ipapupulis ko kayo! Hayaan niyo na po silang kunin si Isa, Ma'am. Gusto niyo po ba na mamatay dito ang manugang ninyo? Magbabayad ka rin sa ginawa mong to! Sandali pa natigilan ng Itay na makita ko. Bago dali-dali akong binuhat. Noon lang din niya nakita ang dugong umaagos sa akin. Anak, huwag kang susuko. Nandito na ang tatay. Dadaling ka na namin sa ospital. Magbabayad ang taong gumawa nito sa'yo. Sinusumpa ko! Nadaanan pa namin ang biyanan ko na hindi makatingin sa akin. Matalim pa siyang tinitigan ni Itay. Bago nagmamadaling lumabas kasunod si Manang Elma at Tio Rodel. Nadala naman ako sa pinakamalapit na ospital. Naisalba ang buhay ko pero hindi ang sanggol sa sinapupunan ko. Ayon sa doktor, matagal nang patay ang anak ko sa sinapupunan ko. Labis naman ang paghihinagpis ko nang malaman yun. Anak, kailangan mong kumain. Paano ka lalakas niyan? Bakit kailangan ko pang mabuhay, Tay? Ano bang klaseng tanong yan? Tandaan mo, mas masarap pa rin ang mabuhay sa kabila ng puro na lang problema. Hindi lang po simpleng problema ang pinagdaanan ko. Nawalan po ako ng anak. Alam kong masakit. Pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Isipin mo na lang na hanggang doon na lang siya. Hindi nakatadhana na makita niya ang ganda ng mundo. Walang dapat sisihin kundi ang malupit na biyanan ko. Siya ang may kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan din kami ng mga kapatid mo kapag nasasaktan ka. Hayaan niyo na lang po muna ako mapag-isa, Tay. Iwan niyo na lang po ang pagkain dyan. Iiwan ko tapos hindi mo na naman kakainin. Kakainin ko po, pangako. Gusto ko lang po talaga mapag-isa. O sige, sa labas lang ako ha. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Wala namang magawa ang Itay kundi ang lumabas ng silid ko. Nag-aalala naman si Manang Elma na naghihintay sa labas. Kumain na po ba si Isa? Pinaiwan lang niya. Pakiramdam ko nawawala na ng pag-asa na mabuhay ang anak ko. Lalo tuloy tumitindi ang galit ko sa kanilang mag-ina. Tumawag po sa akin si Sir Dylan. Nandito na po pala siya sa Pilipinas. Nagmadali daw po siyang umuwi nang malaman niya ang nangyari. Mukhang siya pa po ang galit kay Isa.
Anong karapatan niya para magalit sa anak ko? Sila ng mama niya ang dahilan kung bakit nakuna ng anak ko at muntik na rin malagay sa peligro ang buhay ni Isa. Kami lang ang may karapatan na magalit at hindi siya. Sinabi ko po sa kanya ang lahat. Tingin ko po mas naniniwala siya sa mga sinabi ng mama niya. Pues, magsama sila ng mama niya hanggang impyerno. Hintayin lang nila ang malupit kong paghihiganti. Walang magulang na nais makita ang anak sa kalunos-lunos na kalagayan. Ipaparamdam ko sa kanilang hirap na naranasan ni Isa. Habang nagsasalita ang Itay, hindi maiwasang kilabutan ni Manang Elma. Pakiwari niya kasi parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses ni Itay. Sumagi tuloy sa isip niya na baka may alam sa karanungang itim ang tatay ko. Hating gabi na noon nang bumangon ng Itay at lumabas ng bahay. Sa lumang kamalig siya nagpunta. Sa loob nakahanda na ang mga kakailanganin niya sa gagawing pangbabarang sa biyanan ko. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng kapatawaran sa gagawin ko. Alam kong kasalanang mortal ang aking gagawin. Pero ito lang ang tanging paraan para magbigyan ko ng hustisya ang nangyari sa anak ko. Titiyakin ko na bawat himay-may, mararamdaman mo ang sakit. Kinabukasan hindi ko na nagisna ng Itay. Sabi ni Manang Elma maaga daw umalis at may pupuntahan lang. Hindi muna umalis ang matandang babae sa bahay namin. Dahil sa pakiusap na rin ng Itay para may titingin sa akin. Nangako sa kanya ang Itay na sasagutin na ang pamasahe niya pauwi sa kanila. Salamat po, Manang. Kahit wala na po tayo sa poder ng biyenan ko, hindi niyo pa rin po ako pinabayaan hanggang ngayon. Hindi ka na kasi iba sa akin Kahit dito man lang makatulong ako sa'yo. Hindi po ba kayo uuwi sa inyo? Alam ko po, sabik na rin kayong makasama ang pamilya ninyo. Gusto ko muna kasing masiguro na ayos ka na. Hindi pa po, pero para sa mga taong nagmamahal sa akin at umaasa, magpapatuloy po ako. Ganyan nga, Iha. Masakit mawalan ng anak. Pero hindi pa naman yun ang katapusan ng lahat. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Maging wise ka na lang sa susunod. Opo, lagi ko pong tatandaan ang sinabi ninyo. Nang mga oras na yun namimilipit naman sa matinding sakit ang biyanan ko. Wala rin tigil ang pagsuka niya ng dugo na may mga kasamang buhay na mga uod na mas malaki pa sa butil ng kanin. Kinailangan ding kalbuhin ng biyanan ko dahil pinamahayan na ng mga alupihan ng buhok niya. Nagsugat-sugat na rin ang ulo niya dahil sa nana. Ilipat mo na lang ako sa ibang ospital, anak. Mga wala namang kwenta ang mga doktor dito. Hindi naman nila ako mapagaling-galing. Ma, pangatlong ospital na natin to. At isa pa, wala na tayong pera. Mabuti nga may tumutulong pa sa atin Hirap na kasi ako. Imbis na gumaling ako, mas lalo pang lumala ang sakit ko. Bakit ganun? Pare-pareho ang sinasabi nila. Walang makitang sakit sa akin. Hindi kaya karma na ito sa akin? Pinagsisihan nyo na rin naman ang mga naging kasalanan nyo dati, di ba? Kaya hindi yan karma. Oo, pero may isang tao na kailanman hindi ako magagawang patawarin. Yun ay ang tatay ni Isa. Wala naman po kayong kasalanan sa kanya Sa kanya, wala. Pero malaki ang kasalanan ko kay Isa. Patawarin mo ko, anak. Nagsinungaling ako sa'yo. Lahat ng sinabi sa'yo ng asawa mo,
Totoo lahat yun. Ano po? Paano niyo nagawa yun, Ma? Buntis si Isa noon. Malamang totoo rin ang sinabi sa akin ni Manang Elma. Oo. Totoo ang mga sinabi niya. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo. Dahil sa pagmamalupit ko kay Isa. Maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad. Ang laki pala ng kasalanan ko sa asawa ko. Imbis na tulungan at damayan ko siya, nagalit pa ako sa kanya. Kung sakali man na magkita kayo ulit, ihingi mo ko sa kanya ng kapatawaran. Alam ko kasi, hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon na magkita. Baka linggo, araw, o baka oras na lang ang itatagal ko kapag hindi pa rin nila nalaman ang totoo kong sakit. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Magagaling ang doktor sa ospital na to. Ayoko pa sanang mamatay. Pero anong magagawa natin kung hanggang dito na lang ako? Humahanap na po ng luna sa mga doktor kung paano nila kayo mapapagaling. Kung sakali man na wala na talagang pag-asa, wala naman akong pagpipilian kundi tanggapin ito. Kaya lang, bakit pakiramdam ko unti-unti akong pinapatay ng kakaibang sakit na ito? Para bang gusto akong pahirapan. Ang mabuti pa po magpahinga na kayo. Pilitin niyo pong matulog. Ilang gabi na rin kayong gising eh. Pakiramdam ko kasi, oras na ipikit ko ang mga mata ko, hindi na muli akong magigising pa. Nasa isip niyo lang yan. Ako mismo ang gigising sa inyo bukas. Sige na po, matulog na kayo. Nang pumikit ang mga mata ng biyanan ko, dun na napaiyak si Dylan. May posibilidad kasi na hindi na magising ang kanyang ina. Tinapat na rin kasi siya ng doktor. Hindi nila kayang gamutin ng mama niya. Hindi rin nila matukoy ang tunay na sakit nito. Kinabukasan nagisnan na lang ni Dylan ng ina na wala ng buhay. May tumutulo pa na itim na likido mula sa bibig at ilong nito. Nagkalat din ng mga buhay na insekto na ilang araw nang pumapapak sa katawan ng ina. Wala silang kaalam-alam na kagagawan yun ng aking ama. Pangako, ito na ang huling pagkakataon na gagamitin ko ang kaalaman ko sa pagbabarang. Hindi ko nais na maipasa sa mga anak ko ang aking kasalanan. Ayokong silang singilin ng karma. Makalipas ang 1 linggo, pumunta sa bahay si Dylan. Ang itay na lang ang kumausap sa kanya. Abala na kasi ako nun sa pagharap sa bago kong buhay. Kasalukuyan ako nasa Maynila noon at nagtatrabaho. Bakit ka nandito? Wala na po si Mama. Wala akong pakialam. Kung yan lang ang ipinunta mo, makakaalis ka na. Gusto ko rin po na makita at makausap si Isa. Wala rito ang anak ko. At isa pa, hindi ka rin niya harapin pagkatapos ng mga ginawa mo. Alam ko po na walang kapatawaran ang ginawa namin ni Mama. Bago siya namatay, pinapasabi niya ang taus-puso niyang paghingi ng kapatawaran. Huli na para magsisi pa siya. Wala na rin magagawa ang paghingi niya ng kapatawaran. Sinira niyo na ang buhay ng anak ko. Lalo ka na. Wala kang isang salita. Sinabi ko na sa iyo, huwag mong pagsasamahin sa iisang bubong ang iyong ina at asawa dahil kahit kailan. Hindi maaaring dalawa ang reyna. Pero anong ginawa mo? Patawarin niyo ako, Tay. Nakalimutan ko. Akala ko talaga nagbago na si Mama.
kalimutan na natin ang pangyayaring yun. Kalimutan mo na rin ang anak ko. Kahit na anong mangyari, hindi na ako papayag na makipagbalikan pa siya sa'yo. Hindi niyo po pwedeng pangunahan ang desisyon ni Isa. Gusto ko po na marinig mismo sa kanya na ayaw niya na ako makasama. Kahit gusto ka pa niyang makasama, sa pagkakataong ito, ako nang masusunod. Huwag niyo naman po sanang gawin din ang ginawa ni Mama. Tignan niyo ang naging resulta sa pakikialam niya. Magkaiba kami ng mama mo. Kabutihan lang ng anak kong iniisip ko, wala nang iba. Kaya kalimutan mo na si Isa. Kahit anong pagpupumilit ni Dylan, hindi niya napilit ang itay sa gusto niyang mangyari. Hindi ko naman isinasara ang puso ko para kay Dylan. Sa ngayon gusto ko muna maghilom ang sugat na sila rin mag-ina may gawa. Wakas,